Yo, kamusta kayo mga friends kong malalapit? So may gusto nga lang pala akong i-share sa inyo ngayong araw, no? Yung about sa engine brake. Yung dati kasi ko akong vlog about sa engine brake, eh madaming nalilito. May nag-comment pa nga sa akin na hindi daw marunong mag-explain. So pasensya na po kayo. At ako po ay babago pala ang nagbablog noon, ay hindi pa rin po talaga ako maalam. Tsaka hindi po ako talaga tutorial boy. So ito, konting tips lang naman. Pag mag-engine brake kayo, bitawan nyo talaga yung clutch. Gaya nito, kunyari, sige, mag-ano tayo, mag high speed tayo. Tapos pagdating sa dulo, mag-engine brake. Ayan, pag binitawan nyo po kasi itong silinyador, engine brake na po yan, no? Bilis mag-decelerate natin, diba? From 115 umabot tayo ng 65 ng halos 3 to 5 seconds, diba? Ang bilis mag-decelerate. Isa sa mga engine brake natin, kasi pag binitawan mo talaga yung ano yan, yung silinyador na yan, tapos binitawan mo rin yung clutch, ano na yan eh, kakagat na yung engine brake natin eh. Yun, isa yun sa klase ng engine brake. Tapos meron pa tayong engine brake na i-rev match natin. Ayun yun yung mas mas mabilis na pag-decelerate. Kasi kunyari nandito tayo 73, 74, yan, mga ganyan. Tapos magbabawas tayo, yun o, baba agad tayo. Isa pa, try pa natin isa. Yan, diba? Mabilis tayong bumabagal. Yun yung isa pang klase ng engine brake, yung ibinababa yung gear. Yung isa, yung una, yung engine brake na hindi binababa yung gear. Tapos yung pangalawa, yung binababa yung gear. Yun po yung klase ng engine brake. So wag nyo pong gagawin na mag-engine brake kayo na hindi kayo nagka-clutch. Kunyari, yung engine brake na gagawin nyo is yung ibinababa yung cambio. Huwag nyo pong gagawin na hindi pinipisil yung clutch o hindi kayo nagre-rev match, kasi delikado po. Nangyari po yun sa akin nung nung nag-ride kami. Ang paa ko ay nakapatong lang sa aking cambio. Naka lang ako, parang relax state lang. Eh di okay yung takbo ko, nasa mga 50, 60, ganyan. Hindi ko na mamalayan, bumibigat na pala yung aking paa. So parang siya, automatic siyang bumababa, ganun, bumibigat. Yun nga, bumibigat nga. Hanggang sa nangyari, napindot yung cambio nang hindi ako nagka-clutch. Kasi naman cruising ako nakaganyan ako di ba? Yan, hindi ko hawak ang clutch ko. Yan, tapos nakasilinyador lang ako, nakaganyan. Tapos napindot ko yung cambio ko na hindi ko napapansin. Gawa nga biglang bumigat yung paa ko. So anong nangyari, nag-downshift siya. Lagutok na. Hanip na yan, lagutok na. Buti na lang naka-sleeper clutch ako. Kung hindi, talagang kaskas yung likod na ko. Baka worst scenario pa, mag-stuck yung aking makina. Buti na lang naka-sleeper clutch tong sniper. So yun po yung iiwasan nyo din na mangyari, yung mapa downshift kayo ng hindi nyo pinipisil yung clutch. So mula nun, hindi ko na talaga siya pinapatong sa cambio. Nakaganyan na lang ang aking paa. Yan, nakaganyan. Nakaano na lang ako lagi, nakatungtong na lang ako sa foot peg. Hindi ko na pinapatong ang aking paa sa kasi ang lambot pala talaga ng nito, cambio. Kasi hindi ko naman masyadong namalayan na na bumibigat yung paa ko Talagang feeling ko relax pa rin yung paa ko, nakaganyan. Yung pala bumababa na. Tapos ang bilis niya lang mapindot kahit tumatakbo. So yan, iwasan nyo din po yun mga friends. Tapos iwasan nyo rin yung palaging paghawak sa clutch. Kasi minsan hindi rin natin namamalayan na kapag nakaganyan tayo palagi, hindi natin namamalayan na pumipisil na rin pala ang ating kamay, ganyan. Ang masama po dito, kapag ka nangyari yun, para kayo naka half clutch habang nagdadrive or habang tumatakbo, yun po yung masama doon. So iwasan din po natin yun, kasi as time passes by, hindi mo siya agad-agad mararamdaman, pero unti-unti niya na sinusunog yung ating clutch lining at saka clutch plates.
Kasi magkikiskisan yan sa loob habang pisil-pisil mo to. So mas advisable talaga pagka mga nasa mga ganito kayong lugar, bitawan nyo na lang po yung clutch nyo pagka ganito yung mga takbuhan nyo. Huwag nyo na lang po siyang hawakan. So hawakan nyo na lang po talaga yung clutch kapag magda-downshift kayo o mag-upshift kayo, ganyan. Basta kapag gagamitin nyo na lang po yung cambio, huwag nyo na lang po ito gamitin. Huwag nyo na lang hawakan pala, gano'n. Kapag dire-diretso naman yung takbo, mas maganda nakaganito na lang kayo. Kasi yan, gaya nito, pagpalusong, babagal din kayo kahit hindi kayo nagpepreno, di ba? Mas maganda yung ganon. Tsaka kapag lagi nyo kasing pisil-pisil yung clutch na yan, maapektuhan talaga yung mga clutch components nyo. And ayaw naman natin gumastos sa motor, di ba? Tapos biyak ng makina. So yun mga friends, tsaka pag downhill, mas advisable talaga na gumamit ka ng engine brake. Huwag mong pipisilin ng clutch mo kapag downhill, kasi magpi-free wheel. Worst case scenario, pag bitaw mo ng clutch, late na. Parang ganun ba? Tsaka kapag downhill nga pala na nag-engine brake kayo, piliin yung gear is yung madaling kontrolin. Kasi may gear na malubay, may gear na gigil, parang ganun. Di ko alam ang term nung parang may gear na low RPM, may gear na high RPM, parang ganun ba. Gamitin nyo lagi is yung katamtaman lang. So ako kapag ako ay nag-a-approach sa mga kurbada tsaka mga downhill, ang gear ko is either third gear o kaya fourth gear lang. Naglalaro lang sila doon. Kapag downhill na medyo matarik, third gear. Kapag kurbada na medyo palusong, fourth gear. So medyo na rin naman kasi yung fourth gear, medyo malakas na rin yung engine brake. Pero pinaka the best talaga sa mga ganong lugar third gear. Lalo na kapag mahilig kayong pumunta sa mga kurbada, sa mga palusong, mga ganon, third gear talaga. So hindi naman yun makaka-apekto sa makina natin kahit mag-engine brake kayo ng mag-engine brake. Matagal-tagal pa. Kung maapektuhan man, matagal talaga. Kasi yun yung build ng natin makina. Naka-build yan para mag-engine brake. Madaming tulong yung engine brake sa atin kapag nagdadrive. Kaya mas gusto ko talaga, mas pinili ko talaga ang manual na motor. So yun lang naman yung thought nung video last time. So iwasan nyo lang na magbabad kayo lagi sa clutch. Iwasan nyo lang na kapag magda-downhill kayo, yung mindset nyo is ay mas makakatipid ako sa gasolina kasi free wheel pag naka-clutch. Ang maganda po niya kung gusto nyo ganun, neutral nyo na lang. Pero hindi rin siya advisable kasi sobrang delikado. Kasi nga pagka mga downhill na ganyan, hindi mo mape-predict yung mga sudden na obstacles na haharapin nyo sa kalsada, mga ganun ba. So the best way to drive a manual na motorcycle is palagi nyong i-utilize yung engine brake. Iwas tayo sa mga clutch ganyan. Kasi minsan yung clutch na yan is nakaka-cause din ng aksidente. So yun mga friends, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. At kung nagustuhan mo man tong video na to, ay huwag mong kakalimutang mag-share, comment, and like dito sa video natin, no? Mag-subscribe ka na rin kung okay lang sa'yo. So yun lang mga friends, konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace out.